everyone! Welcome na naman dito sa aking channel at ang i-share ko sa inyo, isang loan app na nagpalit ng pangalan. Bakit ko ba nalaman na ang loan app na ito ay nagpalit ng pangalan? Aba, sa dulo ng loan application ko, naging honest naman yung loan app na ito. Sinabi niya yung dating name nila. So by the way, yung loan app nga na ito ay Cashify. Fast and Safe Cash, Cashify, Fast and Safe Cash, under nga ng Sun Loan Lending Investor. So kung mapapansin nyo mga ka-interview, yung logo na yan, di ba, may may kalogo talaga to na loan app before at malalaman nyo kung anong loan app na ito sa dulo ng video na to, di ba? So yun nga, meron nga daw itong 4.7 na star at kung dito na naman tayo mag-base nga sa 4.7 na star, aba, malapit to sa perfect ha, 4.7 na star, malapit na mag-5 star, which is perfect nga. Pero totoo ba talaga nga na talagang umutang sa loan app na ito yung naglagay ng 4.7 star or naglagay ng score na 4.7 star o di kaya yung mga gawa-gawa lang din ng mga empleyado. Diba? Kasi may mga ganun naman kasi talaga. Kahit nga ako, pwede akong maglagay dito ng ng mataas na star, mataas na score, kahit hindi ko sinubukang utangan. Kaya nga, susubukan ko na utangan to ha, kasi 4.7 star daw. Approval in minutes. Quick step, smooth process, get cash when you need it. Ito nga daw sa Cashify. Meron silang nilagay dito sa kanilang ads nga na 180 days nga daw na payment terms at first loan. At meron daw itong 6 installment. Ayan, convenient payment up to 6 installment. Installment period 180 days at 10,000 pesos daw yung pinapautang ng loan app na ito. Bago ko na naman ituloy, syempre, or bago ako makapag-proceed at pagka-click nga ng Get OTP, ay may matatanggap na naman tayo na one-time password. So, ito yung mga kailangan yung sagutan ha sa basic information like purpose of loan, educational level, number of credit cards, residential address, detailed address, email, job type, payroll period, at yung total monthly income. Next na naman dito yung contact or personal references. Kailangan yung masagutan yan at mag-upload ulit tayo ng isang valid government ID. Picture-picture na naman tayo ng ating ID ha. Hindi nawawala yan. And then selfie-selfie na naman tayo. Facial recognition or facial verification. May mga instructions sila na kailangan daw nating i-follow. And eto mga ka-interview, wala akong masyadong sinagutan dito. Pagkatapos ko na mag-selfie lang naman at mag-upload ng isang valid government ID, aba, agad-agad credit limit is being calculated, diba? Wala akong masyadong sinagutan. Ang bilis lang nung pagsagot ko, then agad-agad credit limit is being calculated at may nakalagay, the review process may take up to 30 minutes and you will be notified of the result by SMS. Please be patient daw, diba? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-interview, itong Cashify, nilagay naman nila, naging honest naman din yung loan app na ito kasi nilagay nila na yung Cashify, original daw nito ay Casyola. At dito sa baba, meron din silang nilagay na about Cashify, noong 2023 daw, Casyola started app. Diba? At ngayong 2026, yung Casyola rebrands to Cashify. Itong Cashify ay dating Casyola at kung matatandaan nyo or kung napanood nyo yung mga previous vlog ko about Casyola, aba isang loan app yun mga ka-interview na hindi ko gusto. Yung way nila ng pagpapautang kasi napaka-short term lang, matataas yung mga charges at minsan hindi maganda yung collection practices nila. Hindi maganda yung way ng paniningil nga ng mga kolektor nitong Casyola. At minsan pa nga itong Casyola, nawala siya sa Google Play Store, di ba? Nawala siya, parang nawala, bumabalik, nawawala, tas bumabalik na naman. At ngayon, ang sabi nga, yung Cashify ay original daw ay Casyola. Kung makikita nyo dito sa baba niya about Cashify, noong 2023, Casyola started up at 2026, yung Casyola rebrands to Cashify. So, okay na naman kaya utangan itong Cashify na to. So, message you receive from Cashify may temporarily display peso plus as the sender. This is part of a system update. Ayun pa nga dito ay registered sa Securities and Exchange Commission and then sa Credit Information Corporation, sa AMLAC, and sa NPC or National Privacy Commission. Naloka lang ako dito mga ka-interview ha. Kasi pagka-submit ko nga ng aking loan application dito sa Casyola, ang status ay declined. Ayon, dito nga sa loan application ko, dito sa Cashify,
please try again after 29 days. Diba? Dinecline nila yung loan application ko, tapos pautangin nila ako after 29 days. Pero ayun nga, dahil itong Cashify ay dating Kasyola, sabi ko sa inyo, yung experience ko sa Kasyola before ay hindi talaga maganda, mga ka-ins review. Mataas yung charges niya at yung mga interest, and then napaka-short term lang, 7 days lang talaga yung ino-offer ng Kasyola dati. Hindi rin maganda yung way nila ng paniningil, yung mga collector nila. Maraming text messages, tawag ng tawag. At ngayon nga, yung Kasyola dati ay naging Cashify. Nakakaloka lang mga ka-ins review. Siguro may mga records na rin ako dito na lagi kong sinusubukang utangan yung Kasyola dati kasi nga talagang ginagawan ko siya ng aking honest review. Kaya ngayon, siguro na-detect nila itong phone na ginamit ko, o 'di ba? O yung number na ginamit ko. Kaya ayan, declined agad-agad yung loan application ko pagka-submit ko nga. Maintaining good credit will help you pass the review. So, ayan, decline nga yung loan application ko dito. Wala na namang nangyari. Pero, hindi siya magandang utangan mga ka-ins review ha. Kasi, di ba, nag-risk ako ng ibang mga details ko dito. At yung ID ko, Humid ID pa yung ginamit ko dito. And then, may pa-selfie pa ako. And ang ending, decline pala yung loan application ko. Kaya isang loan app nga mga ka-ins review na hindi ko nire-recommend sa inyo, hindi siya maasahan kapag kailangan mo ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan kasi, di ba, mabilis mag-decline ng loan application mo at kung sakali lang naman din na i-approve yung loan application mo, baka same lang din itong Cashify dan sa dating Kasyola nila, di ba, before. Pero sana naman, di ba, may pagbabago kasi nagpalit sila ng pangalan. Sana may pagbabago din pagdating sa interest nila, sa mga processing fees, sa terms nila, at kung magkano yung papautang nila, lalo kapag first time na umutang. Kaya nga mga ka-ins review, kung may experience kayo dito sa Cashify, by the way, na-download ko itong Cashify sa App Store, no? So, kung may experience kayo sa loan app na ito, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagtatry subukan itong Cashify, nagtatry i-download, or baka may nakakita din ng odds nitong Cashify nahikayat or naengganyo sila na i-download dahil parang okay siya utangan. Pero ito ang lagi niyong tandaan, sa mga nakikita natin na ads, hindi po talaga totoo yan. Hindi man itong Cashify, maging sa ibang mga loan apps, yung mga maraming ads nila sa iba't ibang mga social media, hindi po talaga totoo yung ads na yon. Kasi makikita mo lang yung final breakdown doon sa dulo or sa last part ng loan application mo. Bago nyo i-go yung isang loan app or utangan yung isang loan app, magsaliksik muna tayo ha. Gagawa muna tayo ng sarili nating research. Hanapan natin, minsan sa Reddit ako naghahanap ng mga reviews na yung mga hinanakit, di ba? Yung mga sinasabi ng may ibang nagtry talaga ng umutang ng iba't ibang mga loan apps o di kaya sa iba't ibang mga social media. At yun nga, bago kayo umutang, sana talaga may idea kayo kung ano yung pinapasok nyo. Sana talaga nag-research kayo kung paano yung mga interest, yung mga processing fees, at yung mga terms, at ano yung may experience nyo, lalong-lalo kapag nag-post yung loan application nyo, makaka-receive ba kayo ng mga harassment. So, yan, try nyo din na mag-search sa Reddit, di ba, bago nyo utangan, no? So, sana makatulong yung video na to sa inyo, no? Doon, na-decline nga yung loan application ko, pero para sa akin, hindi talaga magandang utangan yung iba't ibang mga loan app. Pero, yun nga, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung uutang pa rin ba kayo dito sa Cashify. After nyo na mapanood yung video natin or after nyo na malaman na itong Cashify ay dating Kasyola. Okay? So, yun lang. Thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!